Kabilang ang ilang miyembro ng Simbahang Katoliko sa mga tumutok sa botohan sa Kamara at makakapanayam natin ngayong umaga ang isa sa kanila, si Bishop Broderick Pabilio, Auxiliary Bishop ng Maynila. Magandang umaga po, Bishop Pabilio. Magandang umaga, Kara, sa mga taga-nakikinig sa atin. Bishop Pabilio, nagulat po ba kayo sa resulta ng botohan kahapon doon sa Kamara? 113-104 po. Nakakagulat ang resulta. Sa akin, nakakagulat in a positive way na ang dami nanindigan, no, para sa buhay. So kahit na napakalakas ng presyo na ibinigay ng pamahalaan. At iyan po ay ibig sabihin, may mga mambabatas tayo na talagang may paninindigan. Hindi nadadala ng pressure ng kanilang party o kaya pressure na ibinibigay, no, ng pamahalaan. So coming into into Congress, medyo inisip nyo na po na medyo tagilid na yung pro-RH. At nagulat kayo na hindi pala malaki masyado yung lamang. Ganun po ba? Hindi naman. Kasi marami kaming naririnig na napakalakas ng pressure. Na dangling nga pati yung ang kanilang pork barrel. At marami rin ay mga talagang kailangan nila yung pork barrel na yon. No? Kaya nakakatakot talaga kasi napakalakas ng pressure. Kasi una, sinabi ng Presidente, vote according to your conscience. Pagkatapos, lumabas na naging party line na pala, may marching orders sila. No? Kaya nakakatuwa rin na ang mga mambabatas ay mga nanindigan pa rin. No? Kaya nananawagan kami sa iba pang mambabatas, manindigan din dapat sila na hindi magpapadala, no, sa mga pressure na ito. Ngunit sinabing vote according to conscience, vote according to conscience. Na hindi vote according to sinasabi, no, na kanilang partido. Bishop Pabilio, ito ay second reading pa lamang po pumasa. Alam naman natin may third reading pa at may isa pang, sabi nga nila, hindi pa daw tapos ang laban. Confident po ba kayo na mananaig ang pro-RH pagdating sa third reading? Confident kami, no, na dahil sa ganyang showing na yan, na may mga mambabatas na tumayo, sana ito'y maging halimbawa sa mga 60 pa plus, no, na mga mambabatas na wala pa, na tumayo na rin. No, at dito talaga naghahanap kami ng paninindigan at iyan po ay pananagutan din nila yan. Hindi lang nila pananagutan sa Presidente, pananagutan din nila sa taong bayan. Bishop Pabilio, meron na pong mga inintroduce na mga amendments. Sa kabila po ba ng mga amendments dito sa batas, may mga tinanggal na po na provision, hindi pa rin nagbabago yung tingin ng Simbahang Katoliko dito sa RH Bill? Hindi pa rin nagbabago kasi kung talagang susuriin natin, marami na tayo mga batas para panindigan ang kahalagahan ng hinihingi na package bill. Ang talagang pinakaayaw doon, nagagamit ng government money, no, para dito. Kasi sa bagay, libre naman ang pagbili nila kung gusto nilang bumili ng kanilang mga condom, ng kanilang mga pills. Pwede naman silang bumili. Ang ayaw lang ay gamitin ng government money dyan. Napakarami pang problema ng bansa na kailangan tugunan at bakit ito yung pinapahalagahan. So you think this is unnecessary, kumbaga? Hindi sabi na, hindi na kailangan. Hanggang nagagastos lang tayo at masama pa dyan, gagastos tayo ng pera ng bayan na nakakarami naman ay hindi naniniwala dyan. No? At pagkatapos ay gagamitin para dyan at marami pang kailangan ng bayan. Bishop Pabilio, may panawagan umano yung ilang leader ng simbahan na huwag daw iboto sa darating na eleksyon yung mga kongresista, yung mga mambabatas na bumoto pabor dito sa RH Bill? Hindi ko alam ang panawagan, pero that depends again sa sinasabi natin palagi na ang ating tinatayuan ay pro-life, pro-environment, pro-poor. Kaya ipalalabas din natin yung mga pangalan ng mga taong nagsabi na sila ay para sa RH. At bahala na yung mga taong bumoto dyan. No, ilalabas din natin ang mga pangalan na bumoto for or against RH at ang mga tao na ang pipili. Pero dapat alam ng mga taong panindigan na mga pipiliin nila. Ano po ba ito? Ia-anunsyo po sa mga simbahan? Ganun po ba mangyayari, Bishop? Hindi naman siguro i-anunsyo. Baka ipalabas lang, ihayag lang, no, sa mga simbahan natin na ito yung mga result ng voting at ito yung hinihiling natin na mga criteria. Kayo nang pumili. Kung palagay nyo ito mga taong ito karapat-dapat sa criteria nga, no, hindi. Alright. Maraming salamat po, Manila Auxiliary Bishop Broderick Pabilio.